Puno ng saya at kagalakan ng nararamdaman ng mga taga-suporta ni RJ Brucalang matapos na masungkit nito ang 2 gold medal para sa Athletic Sped Long Jump Intellectual Impairment, T20 Youth Sped at Athletics 400 meters sa palarong pambansa 2025 na kasalukuyang ginaganap ngayon sa Lawag City, Ilocos Norte. Si RJ Brucala, 14 na taong gulang at nasa grade 8 na sa susunod na pasukan, ay tubong Sitio Binmonton sa Barangay Santa Catalina sa bayan ng Binalona ito sa lalawigan ng Pangasinan, kung saan ayon sa ina nito na si Virgin Nueva Tamase na bata pa lamang ito ay talagang porsigido at determinado na sa kanyang larangan na gustong tahakin pagdating sa sports. Kaya naman buo ang naging suporta ng mga ito sa pagsali sa iba't ibang kompetisyon pagdating sa sports, kung saan palagi rin ito nakakapag-uwi ng medalya. Anya na ito na ang ikalawang palarong pambansa na sinalihan ni RJ at ang unang best na makakuha ng gintong medalya. Kaya naman sobrang saya at proud ang pamilya, mga kaanak nito sa kanyang tagumpay. Bukod dito ay may inaabangan pa na 2 laro na magaganap mamayang alas 5 at sa May 29 si RJ sa palarong pambansa 2025. Isa sa mga pangarap ni RJ ay ang makilala rin sa international competition at mabigyan niya ng sariling bahay ang kanyang pamilya. Siyempre, masaya po, ma'am. Saka, nung naibalita nila sa amin, masaya po. Okay. Coach Glenn Ginto po, yun ang totoong niyang coach po talaga. Okay. 2022 pa po, nag-start ng bilang athletic. Saka, porsigido po siya na mag-practice po. Opo, ma'am. Gaano po kalayo po dito sa paaralan po? Siguro mga 10 or 15 yat po, ma'am. Minsan po, nagbibisikleta po siya. Kasi nung last year po, bumili po siya ng bisikleta niya galing po sa Cebu. Doon niya po nakuha yung pangbili niya po ng bisikleta. Okay po. Ma'am? Opo, ma'am. Pero sa mga division po at R1, marami na po nakukuha ng mga gold, silver, bronze, ganun po, ma'am. Okay po. Ma'am, nakausap niyo na po ba si RJ nung malaman po natin? Ay, opo, ma'am. Masayang-masaya po siya. At tuwing nagkukwentuhan po kami, umiiyak po siya. Kasi yung tuwa niya daw na nanalo po siya ng gold. Po, mabuti naman po siya, ma'am. Masunurin. Lahat po ng sinasabi namin, ginagawa niya naman po, ma'am. Okay. Ma'am, gusto niya rin po na pupunta doon para malaman nila daw na naka-gold po siya. Yun lang po. Tuwawa naman po siya, ma'am. Masaya po siya dahil alam niya na po na nakakuha po ng 2 gold medal po. Proud na proud po, ma'am. Super proud po talaga. Okay po. Siguro Sana galingan niya pa sa susunod ng laro niya kasi may 2 pang siyang laro. Sana makukuha niya pa yung 2 gold. At proud na proud kami talaga dito, ma'am. okay. Ma'am, 200 meters po, ma'am, at relay po 4x100 po. kailan po ito? Sa relay po is June 29 po siya maglaro. Tapos ngayon 5 PM. Okay. Ma'am, paano po natin na pinapanood si RJ sa laro po niya? Pag pinapasa po yung video niya, yung coach niya, doon po kami na papanood namin. Tapos pinu-forward ko na lahat po ng mga kamag-anak namin at mga pinsan niya po. Niya kasi, ma'am, maabot niya yung pangarap niyang bilang athletic. Yun talaga ang gusto niyang pangarap. Sabi ko sa kanya, sige, gawin mo lahat. Yung athletic mo, basta wag mong pababayaan yung pag-aaral mo. Opo, mama, yun naman pong sinabi niya sa akin. Basta andito lang kami yung mga papa mo, kapatid mo, mga tita mo, andyan lang lahat na sumusuporta sa'yo. Yun pong sinasabi ko parati sa kanya, ma'am. Okay po. Ma'am, nabanggit niyo rin kanina na willing din siya na gusto niya rin makapasok sa international na competition. Opo, ma'am. Minsan kasi naisali na po sa province of Pangasinan, Lingayen, na nakakuha po doon siya ng gold ng 1,500 meters. Pero hindi po siya napalad sa Pasig. Kasi mistake daw yung nakuha niyang sapatos. Sabi ko sa kanya, hindi para sa'yo yan. Mayroon pa, hindi lang ngayon. Aabot ka rin yung pangarap mo na yan, sabi ko po sa kanya.
Maliban po sa pangarap niya na ipagpatuloy pa po yung pagiging atleta niya, yung makilala talaga sa buong mundo. Para sa inyong pamilya naman po, ano po yung pangarap niya, ma'am? Gusto ko lang po sa kanilang magkapatid, magtulungan sila at magtutulungan sa isa. Saka wag nilang pababayaan yung pag-aaral nila. Yun lang po, ma'am. Pero siya, ma'am, may sinasabi ba sa inyo na pangarap niya po para sa inyong pamilya, ma'am? Ang gusto niya talaga, ma'am, ang gusto niyang parating sinasabi sa amin, gusto niya magkasariling bahay. Kasi yung bahay namin, bahay ng biyenan ko talaga. Sabi ko sa kanya, kunin mo yung yung pangarap mo para maihanon mo ang pamilya mo din. Kasi yung papa mo, kulang pa yung sweldo niya. Sabi ko sa kanya, sige, kunin mo talaga yung pangarap mo. Opo, mama, yun po ang sinasabi niya sa akin. Kasi ito kasing lupa na to, wala pang papel. Baka balang araw, makukuha ng gobyerno. Yun po ang sinasabi ko. Ako na lang po bahala dyan. Basta makuha ko ang pangarap ko. Yun po ang sabi niya Ano talaga. pong trabaho ni tatay, ma'am? Contraction po. Kayo po? Ako po, dati kasambahay po, pero umuwi talaga ako para kay RG. Kasi bilang athletic, walang mag-aasikaso talaga. Yung pong umuwi talaga ako para maalagaan ko po sila. Ma'am, na-try niyo na bang sumama din sa competition po ni RG? Opo, 2023 po, sumama na po ako sa kanya. Pero syempre, ang mga tao, maraming ganon. Talagang sabi ng coach niya, maiwang ka na lang para walang maraming salita. Yun. Gayon din ang ibinahaging panayam ni Sir Ricardo Tambogo na ang siya namang principal ng paralang pinapasukan ni RJ na Santa Catalina Integrated School. Anya na hindi rin nila maipaliwanag ang buong saya sa pagsungkit ng gintong medalya ni RJ, lalo na kitang-kita nila ang kanyang pagsanay para sa kompetisyon na ito. Anya na bukas ay magtutungo sila upang personal na magbigay ng suporta sa kanilang estudyante. Bukod dito ay lubos ang kanilang naging pasalamat sa LGU ng Binalonan, Barangay Council ng kanilang barangay, sa coaches at sa mga ibang tao na patuloy ang pagsuporta sa mga ito kay RJ. Hindi rin naman anilal naging hadlang ang pagiging busy ni RJ sa kanyang ensayo dahil pagdating sa kanyang akademiko ay hindi ito nakakalimutan. Magandang araw po sa ating lahat mula po sa Santa Catalina Integrated School. Binabati ko po kayong lahat, lalong-lalo na si RJ. Galingan mo pa anak, nandito lang kami nasusuporta sa iyo. Nung nalaman namin yung balita na ikaw ay siya ay nagkamit nga ng ginto sa palarong pambansa, masayang-masaya po ang pakiramdam namin, yung mga kaguruan dito sa ating paaralan at ang buong community ay talagang napalundag sa saya. Mangiyak-ngiyak nga po ako nang nalaman kung nakamit niya ang ginto na pinapangarap niya para sa kanyang laro. Si RJ, sadyang napaka-determinado niya pagdating sa pagsasanay sa kanyang laro. Simula pa lang nung nanalo siya sa lower meets, nakitaan na namin siya ng determinasyon, nakitaan namin yung kanyang kakayahan at pagkagusto na manalo sa laro. Kaya naman, dito pa lang sa paaralan, binigyan na namin siya ng importansya at binigyan na namin talaga siya ng panahon para mapagsanay sa kanyang kakayahan at sa kanyang laro. Ngayon, sa pagsasanay niya, hindi lang po dito sa school, pati doon po sa kanilang tahanan, nagsasanay rin po siya doon. Actually, gumawa nga po sila doon ng improvise na tawag dito yung para sa kanyang jams. Gumawa sila doon. Tapos, meron po dito sa aming komunidad na sementado naman na dito sa malapit sa Mount Paldingan. Doon po siya nagsasanay. Kasama po ang kanyang magulang at ang kanyang mga coaches. Pagdating naman sa financial, ang paaralan ay sinusuportahan namin siya. Binibigyan naman namin siya ng cash incentive pag siya ay nananalo. Gayon din naman pagdating naman sa LGU, sinusuportahan po talaga siya, lalong-lalo na ang ating butihing mayor, si Mayor RJ Gico. Binibigyan po siya ng suporta, financial man siya at moral
pastoral. Gayon din po ang ating mahal na provincial administrator. Binibilhan po siya ng mga gamit para sa kanyang laro sa takbo, katulad ng sapatos, yung mga ginagamit ng mga equipment, talagang binibigyan po siya. At saka ang paaralan naman po, nandyan laging nakasuporta para sa kanya sa lahat ng bagay, para sa ganun ay mabigyan siya ng support na kakailanganin niya para sa kanyang laro at pagkapanalo. Sa ating paaralan, si RJ lang po ang nakasama sa palarong pambansa mula sa Santa Catalina Integrated School. Actually, hindi po ito yung first time na makasama siya sa palarong pambansa kasi last year, nagpalarong pambansa na po siya pero hindi po siya na pinalad na manalo ng ginto. Pero ito pong taon na ito, yung first time po na nagkamit po siya ng ginto. At hindi lang po isa, kundi 2 ginto po yung napanalunan niya. Kaya masayang-masaya po ako bilang kanyang punong guro at mga guro. Masayang-masaya po talaga kami kasi nagbunga yung determinasyon talaga niyang manalo sa kanyang mga events. Yes po, sumasali na po siya sa mga lower meets. Gayon din sumasali din po siya sa iba't ibang mga patimpalak na ginagawa lalo na sa athletics. Si RJ ngayon ay grade 7. For last year, grade 7 siya, magre-grade 8 na siya. Bilang student, alam niyo yan si RJ, hindi po kami nagkaroon ng problema sa kanya kasi kapag wala siyang pagsasanay, pumapasok siya sa school. At alam niyo yung pagpasok niya sa school mula sa kanilang bahay kasi medyo malayo dito sa paaralan, talagang nilalakad niya para lang makapag-aral siya. Actually, hindi nga niya nilalakad, tinatakbo niya kasi magaling siya sa takbo, magaling talaga yung kanyang kakayahan doon. Tapos sa loob ng paaralan, sa classroom, nakikinig siya sa mga teachers niya, tahimik na bata. Tapos yung mga assignments niya, mga homework, ginagawa niya yung mga performance tasks. Talagang pinaghuhusayan naman yung tapusin ang mga yon. Nagkakaroon siya ng balanse sa kanyang sports at sa kanyang pag-aaral. Kaya naman nakita namin talaga sa kanya yung desire para magkaroon siya ng magandang edukasyon at magandang kakayahan bilang atleta ng aming paaralan. Sir, bukod po dun sa 400 meters na rally long jump, meron pa po ba tayo inaabangan na nasa salihan niya? 3 events po ang kanyang laro sa palarong pambansa. So meron pa po kaming inaantay kasi nakapasok na siya sa finals. So inaantay na lang po namin yung isa para sa ganun ay maging official yung result ng kanyang mga laro. Actually po, bukas hanggang sa Thursday, kami po ay tutungo sa Ilocos Norte para matunghayan yung laro at mabigyan namin ng moral support si RJ. Buong school po, lahat po kami nakaguruan, kabilang po ang barangay council na representative. Pupuntahan po namin siya gamit po ang provincial coaster na inisponsoran naman po ng ating provincial governor, si Ramon Gico III. Kaya nagpapasalamat po kami. Talagang andun yung support ng community para sa kanya. Isa sa naging plano, sa pag-uusap po natin, kasama po ang LGU, kasama din po ang provincial administrator natin, si Sir Milicio Patagi, at ang kanyang personal coach. Kasama po sa plano na pagkatapos ng palarong pambansa, i-introduce po namin si RJ sa international events para hindi lang po doon magtatapos yung laro ng bata, kundi meron pa pong continuity. Kasi makita mo talaga yung pag-aalab ng damdamin ng bata na gusto niyang makita ang daigdig ng sports at gusto niyang maibahagi yung buhay niya na maging inspirasyon siya sa mga kabataan. At maging inspirasyon din siya sa mga tao na nakakapaligid sa kanya.
Makikipag-coordinate po kami sa ating Binalonan LGU at sa ating barangay officials para sa ganun ay mag-organize po tayo kahit simpleng motorcade na pagsalubong para kay RJ para sa ganun ay ma-recognize yung kanyang effort, yung kanyang napanalunan sa palarong pambansa. Kasi hindi lang po ito pagkapanalo ni RJ. Ang pinag-uusapan na rin po natin dito is yung pagkapanalo ng buong Santa Catalina, buong Binalonan at buong Pangasinan na nirepresent niya at ginalingan talaga ng bata. Unang-una po, maraming salamat sa magulang ni RJ, sa nanay niya, sa tatay niya, sa kapatid niya. Talagang nakita ko kung paano nila alagaan yung bata, kung paano nila ilapit, kung paano nila bigyan ng importansya yung bata. Makikita mo doon yung kahit na kapos sila sa kabuhayan, pero yung naniniwala sila sa kakayahan ng bata. Maraming salamat po sa magulang niya, sa buong kaguruan po ng Santa Catalina Integrated School, sa amin pong District Supervisor, si Dr. Ana Jean, sa Pang-2, SDO Pang-2, Dr. Vivian Luz Pagatpatan, sa aming Sports Coordinator, si Sir Enrique Macayan, gayon din po ang kanyang mga coaches, si Ma'am Daisy, si Marby, at saka si Miss Rogeline, si Sir Christian at sa lahat po ng tumulong sa kanya mula po sa barangay namin, kasi ang barangay kapag kailangan namin ng maghahatid sa bata, nandyan sila parati na tumutulong. Punong barangay Rolando Tambo, sa ating mahal na Mayor Ramon R.J. Gico IV, at sa Sangguniang Bayan, sa atin pong Congressman Ramon N. Gico Jr., sa atin pong PA Sir Milicio Patagi. Isa po siya sa talagang vehicle ni RJ para mabigyan ng full support. At panghuli po ang ating mayor ay ang ating provincial governor Ramon V. Gico III. Maraming salamat po sa support ninyo sa atleta natin, sa atleta ng buong Pangasinan, at sana po ay hindi po magtatapos dito ang suporta natin sa mga bata, kundi maipagpapatuloy pa po natin para makadevelop pa po tayo ng maraming atleta. Ayan. Para sa palarong pambansa 2025 coverage, Patrol numero 1 Bombo Airachcano nagulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!